Hello mga friends! Kamusta kayo? Masayang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ako at mayroong dalang bagong kwento. Bagong bersyon ito ng Alamat ng Kalamba. Noong unang panahon, ang kasalukuyang lungsod ng Kalamba ay bahagi ng isang malawak na lupain na pinamumunuan ni Gatpangin. Ito ang lupain na sa baybay ng lawa ng Bae buhat sa kasalukuyang San Pedro hanggang Siniluan. Nang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, tinipon ng mga mananakop ang mga komunidad at pangahiwa-hiwalay na kapitbahayan upang madali nila itong mapamahalaan. Tinawag ng mga Kastila ang sistemang ito ng pagsasama-sama ng mga komunidad na nooy tinatawag ng mga katutubong barangay na reduksyon. Hinimok ng mga Kastila ang mga katutubo na manirahan sa lugar na malapit sa simbahan o sa mga lugaring abot dinig ang tunog ng kampana. Tinawag nila itong Baho de la Campana. Upang maisakatuparan ng lubos ang reduksyon, nagtalaga ang pamahalaang Kastila ng mga Prailing Agustino upang isamapa ang mga kapitbahayan. Isang araw, dalawang Prailing Agustino ang naglayag upang suriin at imapa ang malawak na lupaing pinamumunuan ni Gatpangin, kasama ng dalawang pari ang isang kusinerong insik na dati nang nakakasama sa mga naunang eksplorasyon ng mga Espanyol. Ginawang interprete ng mga paring Agustino ang kusinerong insik. Sa kanilang paglalayag sa Ilog Pasig patungo sa lawa ng Bae, natanaw nila sa may paanan ng bundok makiling na nasa baybay ng lawa ang isang kapitbahayan. Dumaong ang kanilang barko at inatasan ng mga pari ang kusinerong insik na pumunta sa baybay at ipagtanong kung ano ang pangalan ng komunidad. Sa pagdaong ng insik sa pampang ng lawa, nakakita siya ng isang kubo na maraming mga banga at palayok. Kubo ito ng mga katutubong mangangalakal na nag-aabang ng mga hungkos di Chino na madalas dumaraong doon upang ipagpalit ng mga insik na mangangalakal ang kanilang mga sedang tela at iba pang gamit pang tahanan. Naalaala ng kusinerong insik na kailangan niya ng isang banga upang gawin itong imbakan ng asin sa kusina ng barko. Sa gitna ng mga palayok at banga ay may napakagandang dilag na may yakap-yakap na malaking palayok. Namangha ang insik at nabighani sa magandang dilag. Napabulala siya sa wikang Kastila. Sabi niya, "Ay caramba, que hermosa estos indigena mujer." Na ang ibig sabihin ay, "Wow, anong gandang babaeng katutubo." Parang namalikmata ang insik, natulala at nawala sa sarili. Lumapit siya sa magandang dilag at bumili siya ng maliit na banga. Nang mangitian ng dilag ang kusinerong insik, lalo itong nawala sa sarili. Lumusong na ito sa lawa, sumakay sa kanyang munting bangka at bumalik na sa barko nang di man lang naitanong kung ano ang pangalan ng lugar. Tulala pa rin sumagwa ng insik pabalik sa barko. At pag-akyat sa barko, tinanong siya kapag daka ng isang Agustinong pare, "Te has preguntado el nombre de la aldea?" Na ang ibig sabihin ay, naitanong mo ba ang pangalan ng komunidad? Biglang nagising ang insik at nagulat. Para itong naalimpungatan at napasigaw, "Karamba!" At nabitiwan niya ang daladalang banga at nahulog ito sa sahig ng barko. At sapagkat insik, ang punto ng kanyang pagkakabigkas ng karamba ay naging parang kalamba. Sa pag-aakala naman ng pare na ang pangalan ng komunidad ay Kalamba, kanyang itinala ito sa mapa at iginuhit niya rin doon ang larawan ng bangang dala ng insik. At mula nga noon, tinawag ang lugar na Kalamba at ang banga ay naging simbolo ng lugar hanggang sa kasalukuyang panahon.
Bago ang kwentong ito mga friends. Ang kwento kung bakit tinawag na Kalamba ang lungsod at naging simbolo nito ang banga. Okay, abangan ninyo ang iba ko pang mga kwento ha. Sige, sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa muli. Bye-bye.